us, to redeem us from the curse of the law. And we walk in the blessings of Abraham in Jesus' name. Right now, Heavenly Father, I worship you. I praise you. Thank you so much for what you've done in our lives, Lord. And you are going to do in our lives, Lord. Thank you so much, Heavenly Father. And today, as we celebrate Jesus' resurrection this morning, and we give to you our hearts, our minds, our thoughts, Jesus, this morning. Thank you for your grace. Thank you for your love. Hallelujah. We love Jesus because you first loved us. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father, for that love. You are an amazing God. You are an amazing Father. Thank you for that love, Jesus. And in return, Lord, we love our neighbors as we love ourselves. This day, Jesus, we celebrate you, Heavenly Father. We celebrate your Son, Jesus, and we celebrate the presence of the Holy Spirit. I pray, Heavenly Father, that you may bless us with your presence this morning. Show us your glory in our midst. And show us what are the things that you want us to see. Help us to hear what you want us to hear this morning in Jesus' name. Hallelujah. I give you all the glory, all the honor, all the praises that only belongs to you. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Amen. Glory to you, Jesus. Amen. Praise God. Maayong aga sa inyo tanan. Hallelujah. Praise the Lord. It's a beautiful Sunday morning, isn't it? Hallelujah. Praise God. I want to welcome everyone in the presence of God. Hallelujah. Truly, the Lord is so good to us. Amen. He is so good to us all the time. And all the time, God is so good. Praise God. Once again, I invite you to please come join us in our Women's Fellowship. I-reschedule lang na anay namon instead of Tuesday. Tomorrow evening na lang kay it's because si Pastor Herman may ubrahon siya sa youth camp this coming Tuesday. So king reschedule ko na lang himuon ta na lang Monday night kag i-celebrate ta ang birthday ni Sister Rose kag ni Sister Fatima. Plakpakan tabi sila. Sister Rose, happy birthday. Pwede ka katindog, kantahan ta si Sister Rose bikag si Fatima, happy birthday, okay? O kamo na lang kay ako una. Sang last Friday, nagsing along kami to, hambal ni Pastor Mami, ang kagid mang magsing along, hindi na practice lang Okay, o kantahan ta sila. Fat, pwede ka, sino pa may birthday sa ini nga bulan, April? Kay kantahan ka mo namon, sino pa? Wala na. Si Joy Joy? Si yan. O, tintog yan. Okay. Hindi gid siya yan, magpabalo nga birthday this month, kaya hindi gid siya gusto manakop. Okay. O kantahan ta sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday. We love you. Okay. And tomorrow night, ma-sharing kita sang food. And then, sa buwas sa gabi man, ma-celebrate kita sang kaayo sang Ginoo. It will have a testimony night tomorrow. I-testify ta kung ano ang kinhimo sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amen. Hindi ko manawag sa ngalan buwas sa gabi. Ang gusto lang mag-testify kung anong kinhimo sang Ginoo sa inyo nga kabuhi. So kung may kinhimo ang Ginoo sa imo nga kabuhi nga nagsiling kagid nga Ginoo gidto ya sis kag mirakulo gidto ya sang Ginoo sa akon nga kabuhi kadto di buwas sa gabi. Kagdungan kita pasalamat kung anong kinhimo sang Ginoo sa aton. Praise God. It's Him nga naghatag sa aton sang mga maayo nga butang. Amen. Praise God. Okay, let's open our Bible to Deuteronomy 28 verse 1. Kung ara Canada, sa Deuteronomy 28 verse 1, if you will listen diligently to the voice of the Lord your God, being watchful to do all His commandments, which I command you this day, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Obviously, in Deuteronomy 28:1, if
Kung kabalo kita mamati diligently sa tingog sang Ginoo, kag malantaw kita kung ano ang ginakaman diya sa aton, ginaset sang Ginoo ang tanan nga blessings sa aton nga kabuhi, kag ma-overtake sa aton nga kabuhi. Now, ang aton success nagadepend kung ano kita magpamati. In Mark 4:9, Jesus said to his disciples, this was the parable of the sower, and he said unto them, he that hath ears to hear, let him hear. So Jesus empowered us to listen. Nga kabalo kita mamati. Jesus commanded us nga dapat ginapractice ta nga magpamati sa iya. I-pay attentionan ta kung ano ang ginahambalya sa aton nga kabuhi. Now, gapamangkot ka paano gid balasis magpamati. Nagapamati kita kung ginapractice naton magsagad kita magpamati sa aton Ginoo. Ginapractice naton blay na balang we are listening to Him, wala tagihimo desisyon kung hindi ta makabati sa Ginoo. Ang Ginoo nagahambal sa aton in many ways, like the Word of God, like our pastors, no, the elders of the church, our circumstances, the peace nga ginhatag sang Ginoo sa aton tagipusoon. Amen. Favor, ang Ginoo nagahambal sa aton through favor. Amen. So God wants us to bless you and me and empower you and me to prosper in every area of our life. All aspect of our life. Amen? Spiritually, in your mind, and in your emotions. Kung gadula, nada ang peace sa imo nga paminsaron, gusto na sang Ginoo i-bless ang ina nga paminsaron. Amen? Our emotions, no? In our body. Right now, I am experiencing sickness in my body, but I know that by the stripes of Jesus, I am healed. And now I am healed, totally healed. I'm not denying the sickness, no? I'm not denying nga wala ko ni ginabatsyag, but then the word of God says I am healed. So therefore I receive that I am healed now in Jesus' name. I am delivered from this runny nose, from this sickness in my throat. In Jesus' name, I am healed now by the stripes of Jesus. I am healed. Kung ang aton pagtuo ginagamit ta lang na kung financially mo, but sometimes ang aton pagtuo gamiton taman sa tanan nga area sang aton nga kabuhi. In your body, in your finances, in your relationships. So gusto na tanan sang Ginoo i-bless kag i-empower ang tanan nga area sang aton nga kabuhi. As we listen diligently to the voice of our God and do what the Word tells us to do, blessings will overtake us. God will give us practical instructions on how to prosper in all areas of our life if we listen to Him. Okay? He will teach us to have a personal relationship with Jesus. He will teach us and give us ideas and direction on how to manage businesses. He will teach us how to get along better with people and better understand others. Okay, so listen to Him. He has the answer to your questions. He will teach us how to take care of our bodies. No, sometimes ang Ginoo gahambal sa aton nugay na sagi sulay sa ulan, mga muna balahaw, hindi na sagi pulaw, hindi na sagi kaon hotdogs, hindi na sagi kaon sa unhealthy food. But sometimes yung kisa katiga sa aton ulo, wala taga pamati, kag ang resulta nagamasakit kita. Amen. So, amo na, ang Ginoo nagahambal sa aton sa mga amo na nga mga tion sa aton nga kabuhi. Amen. So, amo lang nang share ko sa inyo, sini nga aga. So, let's, I encourage everyone to practice hearing from God. He got a word from you every day. Ang Ginoo may inughambal gid na sa aton adlaw-adlaw galing kung kisa wala talang ginatagaan atensyon nga magpamati sa iya. Kung talkative kita, mas talkative siya. No? Amen. So that's all. May God bless you all. And we love you this morning. Praise God.
May aga sa inyo tanan. Well, ang kalibutan nag-celebrate subong sang resurrection Sunday, ang pagkabanhaw ni Jesus. Tuod maging si Jesus na banhaw pero hindi kagina sang kaagahon. Si Jesus na banhaw dugay na. Now ginhambal ko niya good hindi kita matamaan ka religious subong aga. Parte sa resurrection. Why ko na ginapa papagamay ang meaning sang resurrection pero ang tanan may iyang purpose kag may iyang nagakadapat nga tion. May tsimpo sa pagkabanhaw, may tsimpo sa pagkapatay, may tsimpo sa paghibi, may tsimpo sa pagkadlaw. I'm not saying hindi kita dapat mag-celebrate sang resurrection ni Jesus, no? Pero kung matamaan mo naman ka-celebrar kag nagdagdag na sa religiosity instead of spirituality, hindi naman siya maayo. So kinanglan balansyado lang kita, hindi kita matamaan ka religious, like for example, ang mga nagpalansang sang nagligad nga Biyernes, karon sa hapon, iban sila madritso sa Bulangan. No? Tama sila ka-religious, pero ang application sang ilang nga religiosity, hindi maayo. Subong aga, I'd like to focus on the results or the effects of the resurrection instead of focusing on the resurrection itself. Kay kabalo kita nga si Jesus na patay kag nabanhaw. Pero ano ang ginhimo sang iyang kamatayon kag sang iyang pagkabanhaw para sa aton? Amen? May meaning, kadako sang meaning niya sina para sa aton, ang iyang pagkapatay kag pagkabanhaw. Pero tapos na ito. Tapos na, ito natabo kagina sang kaagahon. No? Sang nagliligad pa itong pila na kalibo katuig ang nagligad. Subong, ang epekto niya sina, ano ang purpose sina, ano karon matabo sa aton kasi Jesus napatay kag nabanhaw. Ano ang benefits para sa aton? Ano ang ginhatag niya sina nga benepisyo para sa isa kag isa sa aton or para sa aton nga palaabuton? I really believe nga ang pagkabanhaw ni Jesus nagadala sang damo nga blessing sa aton kabuhi. Like for example, isa na nadira ang kapatawaran sa mga sala. Kung why siya nabanhaw, hindi mapatawad ang aton mga sala. Kaya nagpanginmatay para sa aton, hindi takos nga buhion liwat. Takos siya magbaton sang penalty, pero hindi siya takos magbaton sang reward. So, kung magbasa ka sa New Testament, like for example, sang adlaw patay siya, tapos ginlubong siya, makapaminsar ka nga siling mo, what if kung nagimo-imo lang sila istorya, what if ng tuod mangid galiging kawat mangid sa mga disciples ang lawas ni Jesus kagin pagwa nila si Jesus nga nabanhaw pero tuod lang wala gintago lang nila. Kontra ka lang hasta mapundo, maduda ka, pero if you keep on reading, makita mo nga wala na naguntat ang istorya. Si Jesus nagpakita, nag-appear siya sa iya mga disciples, na-istorya siya nila liwat, natandog siya nila liwat, nagkaon siya upod sa ila, nangatag siya instructions upod sa ila, nakita nila siya nga nagkayab pabalik sa langit. So tutuod gid si Jesus buhi. And he is seated at the right hand of the Father right now. So ano ang gindulot niya sina sa aton ng kabuhi? Number 1, kabaton kita sang salvation, nakabaton kita sang kapatawaran sa aton mga sala. Amen? Number 2, nakabaton kita sang pag-ayo sa aton nga mga masakit, sa aton mga ginabatyag sa aton nga lawas. Number 3, nakabaton kita sang kadamo, kalipay, pagidait, pagigugma, nakabaton kita sang prosperidad. Nakabaton kita sang katawhayan sa ini nakabuhi. Nahilway niya kita sa mga bagay nga naga-oppress sa aton or ng kuan kita, we're in bondage sa ini nga mga butang
nahilway kita sang Ginoo halindira. This morning, di ko gusto mangin religious kita. That's why nga inhatag sang Ginoo sa akon nga wali sa buong aga, topic sa buong aga, it's daw layo bla kumpara sa mga mensahe nga mabatian mo sa mga churches subong aga. Tanan nga churches subong mga lansang, no, mga cross, mga tunok, ang mga dugo nga nagatulo, or si Judas nga nagbitay sang iya kaugalingon. Amo nang ginawali sang laban ng mga simbahan. Sinsang Ginoo di ka magwali sina. Away na ko argue sa Ginoo ya. Lord, kung anong gusto mo sa akon nga iwali, amo na iyang iwali ko, kay amo na iyang nagabulig sa mga tao. Ang siningi amo na iwali mo, how to get money from God. Sining mo do kalayo na gid niya pastor katama iya sa resurrection, no? How ang iba niya nagakapatay, gakabanhaw ng mga pag-antos ni Jesus, kag ang mga mga pag-appear ni Jesus sa iya mga disciples. Karon kita ya, let's focus on how to get money from God. Paano ka magkwarta sa Diyos? Kag ining kalabanan ni sa mga nag-focus subong sa resurrection na mo ni silang nagapaminsan nga paano kita kuhaan sa Diyos kwarta subong aga. O paano magtabog ang aton kwarta? Pakadto sa Diyos. Buhi pa si Pastor Nelson, may joke na siyang inahambal sa niya ang tao kuno gusto siya mag-tithe sa Ginoo, hanabalan niya ang Diyos. Actually, hindi siya gusto mag-tithe, pero gusto niya lang himuon ng tithing religious lang bla. Sila niya, Lord, since naara ka sa langit, kag-ari ko sa duta, ihaboy ko sa imo nga akong tithes. Sila niya kung magpabilin ini sa langit, imo ini. Kung bumalik ini sa duta, akon ini. So kung nami nga idea sa tao, no, ihaboy ang iyang tithes sa Diyos, kag kung mabilin sa langit, iya sang Diyos magbalik sa duta, akon. Sigurado way panhaboy imo na nanganaan. Hindi bala? How to get money from God? Because that's the purpose of resurrection. To set people free from poverty, to set people free from sins, from sickness and disease, from poverty, from oppression. Ano ang maubalang ko anay kay kaginot, nagsala gid ko sa akong ginsulob. Paano kita makabaton sa kahilwayan sa aton na kabuhi? Mayara pag ko gani wali ang nabatian, ang ini nga wali akon gini ang ginhatag gini sang Ginoo sa akon niya subong nga aga. May nabatian pa kong wali ang nagahambal how to get more money from God. Subong niya how to get money from God lang ni. Pero para advance na niya how to get more money from God. Mabalaan mo ni kung ang isa ka tao religious, kay kung mabatian niya ang ining mensahe subong nga aga, gabato ni sa sulod ya. Kay ang religion nagahambal nga sa Resurrection Sunday or sa Easter Sunday, kinanglan ang iwali mo parte sa pagkapatay ni Jesus, or kung di ka magwali parte sa pagkapatay ni Jesus, at least you have one of the last 7 words ni Jesus. At least isa lang dira mafokusan mo, at least mayo na feeling wonderful na, feeling sanctified ang mga tao kung makabati sila parte sa pagbugnot sang bungot ni Jesus, parte sa pagbuno sang iyang kilid. I don't know about them, pero ako hindi ko mag-focus subong dira kay ang ginapafokusan sang Ginoo sa akon lain. Kaya pasalamat ko sa Ginoo kung amo ning mga mensaheng ginapawalin niya sa akon kay nagatabog ini sang sala nga tao. Gatabog sang sala nga tao. Dumduman ko pagpagwa sa kanlaon namon nga mga pictures, may isa da ka tawo nga nagapungko. Mayo gid ang alsa-alsaya kamot sa praise and worship.
Dugay-dugay mintras ginapagawa ang mga video sa mga pictures partes kan laon na matamad sa gwa. Mabalaan mo nga hindi siya part sang ini nga simbahan kaya hindi siya kasakay sang ginahimo sang Dios sa ini nga simbahan. Dumduman ko sang una lakat ko sa Leyte, ang pastor Mother's Day gahambal inuras na yambal sang pastor party Mother's Day. Lingko gaano pa ko di man. Why ko yung nagpatapos service nagpuli ko because I do not belong to that church. I don't feel the burden. I don't feel the necessity of sharing to the people of God about Mother's Day. Why kuya kabalo ko na nun, ato ya sa ila ka importante ang pag-celebrate sang Mother's Day mo. Para sa ako niya, gusto ko ya mabatian ang mga healing, ang mga laying on of hands, ang gusto ko mabatian ang mga mirakulo ni Jesus. Subong ko na-realisar ang rason gali nga mo na kay hindi mahigugali parte sang ato nga simbahan. Hindi ko parte. That's why hindi ko ka-connect, hindi ko ka-relate sang mensahe sang pastor. I really thank God nga sa mga moments nga, like for example, one person came and attended the church. Wali ko parte submission to the pastor. Maski sala pang pastor, submit ka lang, pangamuyui siya, pero hindi ka magbato, hindi ka mag-rebuildis pastor. And then, way ko kabalo, gali niyang tao, nagli mangrano, naktama, gali ari, di ga-attend. Kay garibildi siya sa iya nga pastor. Salamat nga sa amutong adlaw, amutong akon nga ginwali. Why siya kapatapos? Why ka pa dason nga Domingo, nangita, lain nga simbahan, kag dito nag-attend, spiyak simbahan. Salamat kay amutong nga Domingo, amuto akon nga mensahe, kay kon wala lang, kundi lang amuto mensahe ko, hasta subong kapungko, pati sa gyapon, trying to intimidate the pastor, and control the pastor. Hindi sila kasubmit sila, pastor mo, lumpat sila sa ibang simbahan, kaya may kwarta sila, gusto nila ikontrolar nilang desisyon sang pastor. So subong aga mo niyang mensahe. I'm not saying let's forget about resurrection, but let's focus on the effects of the resurrection rather than the resurrection itself. Si Apostle Paul nagsiling that I may know Him. And His resurrection? No. And the power of His resurrection. The power of His resurrection. Sila nga makilalaan ko pag si Jesus kag ang gahom or ang epekto, ang resulta sang iyang nga pagkabanhaw. Ano na karon sa akon kay si Jesus napatay? Ano na karon ang benepisyo? Anong matabos ka buhay ko karon kay si Jesus napatay kag nabanhaw? Instead of i-picturize nato ng pag-antos ni Jesus, makig-ambit kita sa, bisan sa memory na lang or sa paminsaro na lang, nga ginahanot siya sa likod. Anong mahimo nga mayo sina sa imo? Bisan mabatsagan mo pang latigo, ang katupa sa imo likod. Ano ang mahimo nga maayo sina sa imo? Butang ta ikaw gid pag muklat sa imo mata, may bangkaw na nga nagataya sa imo. Anong madulot yan na nga maayo abi para sa imo? The power of His resurrection, ang ginhimo niya para sa aton. Kung magtanaw, asang una, asang bago palanggi ko na Kristiyano, magtulok ko sa mga passion, sa mga movies about the suffering of Christ, naluoy gid ko kay Jesus. Do ako mabulos. Dabuslan ko si Jesus tungod kay naluoy gid ko. Ginasakit siya todo. Subong ko magtulok ko sina. Salamat nga si Jesus nag-antos. Kaya kung wala itong iya nga pag-antos, why kita tani sang kahilwayan? Salamat. Saling ka, kung natulang ko, pulihan ko gito sila. Maupod gid ko kay Pedro pang labo mo para hindi lang nila pagpatyon si Jesus. Mabato gid ko ya. Do paras ko kay Pedro masiling, Lord, kung ang tanan magbiya sa imo, ako ya Lord, unong gid ko sa imo. Isang Ginoo, hindi makapangiti ang manok. Katatlo sa mga gabi, kag panginwalaon. Mas kay Pedro ya, pamalo sa manok mo sa imo ya, pangiti. Wala pa ka pangiti ang manok sa ini nga gabi. Panginwalaon mo na ako. So, i-appreciate mo na ang ginimo ni Jesus. Kag subong nga aga, we need to realize ano na siya karon ang mahimo sa aton. Now, let's go to Deuteronomy 8:18.
in the Old Testament, Deuteronomy 8:18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. Thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Why everybody say get? Why ka gintagaan sang manggad itself? Pero gintagaan niya ka sang gahom, that I may know Him and the power of His resurrection. Gitagaan ka sang gahom. Gahom. Nga, pastor, nga how to get money from God, how? Because amo na ang pinaka ano naton mo, pinaka dominant need sa aton nga life kag circumstance. Kwarta. Everybody every day is dealing with finances or financial difficulties. Dira kita dira yang aton nga dira kita nga stage as of now. Salamat sa Diyos ginadalaya kita sa lugar nga one day hindi na siya mangin struggle pa para sa aton. Pero as of now, I would say dako nakatamang ang improvement, dako nakatama ang aton nga nalaktan abi sa ini na area, pero may mga members kita, may mga loved ones kita nga nagkatubang sila adlaw-adlaw sang financial crisis. Kag they don't know what to do. They don't know what to do. Some of them, they're thinking na sige lang, duso ta lang ang kaugalingon ta sa Diyos, mapalapit lang kita sa Diyos by prayer, magpakatadlong lang kita sa Diyos, and then one day, somehow, ang Diyos mahimo, mirakulo sa aton nga kabuhi, kag pagwaon niya kita sa aton nga sitwasyon. They're just hoping. They don't really know what to do. Kinanglan sa ini nga lakat sa aton Christian life, kinanglan skillful kita. That's why may mga teachers kita, may pastors kita, nagatudlo sa aton. Paano maglakat na victorious? Ano himuon mo? Not only that, we should know what to do, but it's also important that we know how to do it. How to do it. May ara, ang kabilugan sang information, ang kabilugan sang general information nga balaan ko nga it's the will of God for me to prosper. Balaan ko it's the will of God for me to be healed. Pero how to get it, how to receive it, that I don't know. So, the reason why nga ginabato-bato ko sa inyo, kag ginabalik-balik ko sa inyo, para na tanan kita maka-experience sini. Ang akon nga share sa inyo subong, it's not something nga why ninyo nabalaan. It's something nga nabalaan gid ninyo. Nemo pastor ko nabalaan na namon nga i-share mo pa sa amon. Because I want you to experience it. There are some people nga kabalo sila pero ang problema kay wala nila ma-experience siya. Kung nabalaan nila, that is not a question. Kung ginahimo nila, that's the question. Kabalo sila. Pero ginahimo nila, duda ka. Kung ginahimo nila, kay if they're doing it, then they have the result. Supposed to be kung ginahimo nila, kundi makita mong resulta sa kabuhay nila. Pero that's why nga ang success hindi mo mabais, hambal sang mga men of God, sila niya ang success, you cannot argue success or cannot argue against success.
Kay kung ang isa ka tao successful, meaning insakto ang iya nga ginhimo. Pero kung wala, ang isa ka tao, wala siya resulta sa iya kabuhi, something somewhere is missing. May ara gid ya diferensya nga ang iban nakabaton kag ikaw wala. May ara gid ya diferensya nga ang wala ka experience na nga wala ka wala kaya nga wala ka. Nga kun amo tong ginhambal sa naligan nga Sunday, kun natawo ka nga imol, hindi mo na sala, pero kung mapatay ka nga imol, may sala ka. May sala ka nga napatay ka nga imol. Kay everything was given to you by the death and the resurrection of Jesus. He has given you the power to get wealth. He has given you the power to get saved. He has given you the power to receive your healing. He has given you everything that you need for this life para nga mangin victorious ka, successful ka sa ini nakabuhi. Amen. So, let's forget about religiosity this morning. Kadto kita sa practical application sa ginimo ni Jesus para sa aton. Ano gid lang tudtuod nga meaning sina? Ano gid lang tudtuod yang resulta sina supposed to be na eksperyensyahan naton sa aton nakabuhi. Now, number 1, how to get money from God. Pila sa inyong tamaran ka sa ini nga topic sa bunga aga, takan ka, hindi ka na namian. How to get money from God, alsa kamot, ang wayga na sa bunga aga. Pila din kinanglanon kwarta sa bunga adlaw. Oh, okay. How to get money from God. I'm not talking about how to get money from people. Okay? Mayari may nagatag sa akong 500 pesos, so how to get money from people, idiyahan mo kung paano mo ni makuha sa akon. How to get money from people. From pastor, subong aga. No, ang istorya to subong aga, paano kita magkwarta halin sa Diyos? Paano? Namo pastor, hapos na sa imo maghambal, pastor, kay may basket kaya karon pagkatapos mo wali. May ara kaya basket. Ti pwede man nga dason Domingo, dala ka man sa imo basket, dala ka man niya imo basket dason Domingo. Tanaon-ta kung masudlan ang imo basket dason nga Domingo. Sila mong pastor, lain gidya, pastor, ikaw kay pastor kaya mo, may mga tao nga nagahatag sa imo. Pwede ko ka pangtudlo o pwede ko pangwaan pictures. 50 ka bilog pastor sa Bacolod. Nga pigado. Nga galalain sila subong. Kay wala sila sang kwarta nga igasto. Pwede ta kapangita, pastor, subong nga daw hindi siya kabayo, na hindi siya kakaon. So meaning, ang pagka-pastor, hindi na iya rason nga ang isa ka tao nag-prosper financially. Mo pro bintaha gidya pastor, bintaha gidya Kabalo ka mo no gahatag advantage dira sa pastor nga mag-prosper siya. Ang pulong nga ginawali niya. The more ginawali niya ang pulong sa prosperity, the more ga-develop ang iyang faith dira, ag the more makakita siya resulta dira. The more iya gina-practice ang iya ginawali, the more siya makakita resulta sa iya ginawali. Pero inang pagka-pastorya lang niya mismo, dumduman niyo yung istorya. Sing una, Sister Brenda, tublang may timbang, may kabayo nga si Hallelujah mo, sino kaning, Rogelin, ngalan niya to, no? Si Rogelin, may ngalan, ang iyang kabayo, si Hallelujah. Istoryahan ka mo. Isa ka pastor mo na, nagbisita, member ya sa Ila Balay. Pag-abot sa mga members, kita sang members ang kabayo, tambok-tambok. Siling sang mga members niya, pastor, tambok-tambok sa imo kabayo ba? Siling sang pastor, siling niya kay ako gapakaon mo. Ako ginayang gatipan siya, ako gapakaon. Siling sa mga members niya, ikaw ya pastor nga kaniwang si mo, tambok pang imo kabayo, ikaw ya kaniwang. Siling sang pastor, siling niya kay kamu gapakaon mo. Niwang ang pastor kay ang mga members ang nagapakaon. Now, when it comes to prosperity, when it comes to getting your money from God, number 1, you have to depend on the blessing, not on people.
Not on your job, not on your business, not on someone else, but on the blessing of the Lord. It means you're depending on God. It means you're depending on God's given ability to get the wealth. Remember the Lord thy God, it is He who gives thee the power to get wealth. Yung tagaan niya kasang gahom. Ano nang gahom na? The blessing. The blessing. Ang blessing sang Ginoo, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Proverbs 10:22. The blessing. Wala ka nang gabugtaw sa aga, nga unod sang imo paminsaron, paano ka magkuha kwarta? If you're trusting in the blessing, di na amo nang imo priority, paano ko kwaon ng kwarta? Paano ko makakwarta? Paano ko makaremedyo? Damo mga tao nga ang kapigado sila kay ang ila mentality amo na paano ko makaremedyo subong adlaw. Remedyo mentality. You have to rely on the blessing of God. The blessing. Now, kabalog lang ang mga tanan kita blessed. Tanan kita nga nakabaton sa kay Jesus blessed. Pero not necessarily, not automatically, nga ang isa ka tao nga nakabaton sa kay Jesus blessed, automatically blessed siya financially. All of us are blessed. But you have to allow the blessing of God to function in your daily life. Kinanglan niya gagiho ginayang blessing on your behalf, gagiho ang Diyos para sa imo. Kung business ang imo sa ligan, pwede ka kabira-bira trabaho sa imo negosyo, pero isa lang na nakapalpak, puto ang negosyo without the blessing of the Lord. I'm not saying nga sala magnegosyo, I'm not saying nga hindi importante ang negosyo or ang trabaho. Importante gina kay amo na siya ang channel nga ginapaagyan sang Dios ang iyang sang manifestation sang iyang blessing sa imo nakabuhi. Pero ang ability or the power to get wealth, duha ka klase tao, ang isa ang tao nga nagapangita sang kwarta, ang isa ang tao nga ginapangita sang kwarta. Ang tao nga nagabugtaw sa aga gapaminsar kung paano sa kakwarta mo nang tao nga nagapangita sang kwarta. Pero inang tao nga gabugtaw pagkaaga ginapukaw sa sang kwarta mo nang tao nga ginapangita sang kwarta. Kinanglan mga buhi kita sa blessing sa Diyos. There are things you can do in your life nga ang blessing sa Diyos ma-activate. Kaya you're blessed. Yes, the blessing of God is on the inside of you, pero you have to do something para nga ang ina nga blessing ma-activate sa imo kabuhi. Mag-function siya mag-function siya sa imo palibot, mag-function siya sa tagipusoon sa mga tao, mag-function siya sa paminsaron sa mga tao to give you favor, para tagaan ka sang pabor, sang kadalagan, ibutang ka sang ang blessing nang nagabutang sa imo sa heart sang tao para matandog sila sa Diyos kag i-bless kanila sang pabor or sang kaalwan or whatever. It's the blessing of God. Kung wala na, mabudlay katama ang mag-prosper. Kung wala na, mas hapos pa sa isa ka makasasala, sa makasasala nga pamaagi, magkuha sang kwarta, kumpara sa isa ka Kristiyano, sa matarong nga pamaagi without the blessing of God. So, it's not automatic na kung ang isa ka tao matarong, kuwan siya dayon. Blessed siya dayon financially. Kadamo mga matarong, kadamo mga intercessors, kadamo mga tao nga nagapangabuhi, gidya sa matinlo nga pagpangabuhi, pero pigado, imol, financially. Now, 20%
Again, 20% sang tudlo ni Jesus is about money. 20% of His teaching. It's about money. So don't say nga ang kwarta hindi importante. Ang kwarta, importante gid ka tama. Kay kung may kwarta ka lang, kag magmanifest lang ang imo kwarta, I would say 80% to 90% of your problems will be solved. Kung may kwarta ka lang. Ang kahuyanan, mapalos. Ang inang daw hindi ka kahambal, nga daw hindi ka katingog, may hambal ka pero hindi mo man mahambal, no, madula na kung may kwarta ka. Kay ikaw na karon ng ilang nga ginatulok, ikaw na karon ng tigas, ikaw na karon ng ginapamatian. And then wala ka ginasapak, inablang nga pusdak-pusdak ka lang pero sa imo tiil, o ano-ano na lang imong himo, ni posting mo sa Facebook ang tanan, no, kay para na lang nga matalupangdan ka. Kung may kwarta ka, masulbar na. Aber, delete mo pa imo account sa Facebook. 80 to 90% of your problems will be solved. Hindi ka magambal hindi na importante sa imo, or sa imo pamilya, or sa imo kabataan, or sa imo nga palaabuton. It is important. Kung mag-prosper ka, you can bless the church. Kung mag-prosper ka financially, you can bless the works of God. You can bless the pastor. You can bless other people. Importante na para sa imo nga mag-prosper ka financially. Kung mag-prosper ka financially, mabakal mo ang nanamian mo nga gamit. Makadtuan mo ang lugar nga nanamian mo kadtuan. Amen? Andam ka lang galing nga basi mo pangasawa mo, hindi mo nanamian nga babaye. Amen? Inalang gani mga tao na nga nagka-Marcos wealth gani na, damo gani babae, nagatabid sila. May kumpul tos Manila, oh. Natangab ya pang isa ka asawa sang Indian dira sa Manila nga napatay sa nagligad. Kumpul na kay may ginapromisa siya nga milyones nga halin sa kay Marcos. Nga buhi pa nga subong ara sa China nga nagangalan niya si Chua. Si Marcos kuno buhi pa ara sa China, si Chua ngalan. Kakaintuan ang mga tao, kakadala ang mga tao, tungod sina. Kita mo da, bisag sa amon subdivision, may mga tigulang ng mga foreigner, no? Mga tigulang ng mga foreigner nga may nagatabid, mga putot ng mga Pinay. Nga nag-aamo na sila man, kay ang kwarta na sang foreigner ang ginalagas nila. Hindi na iya kay tungod kay kagwapo sila, hindi. Kay ang ining mga foreigner ni, naglalaway na ni, naglagko na ang tiyan. Tigulang na. Ang kwarta nila, kay makasarang sila magbakal balay, makasarang sila magbakal sa lakyan. Sang sa, basi iban sa inyo, gani, basingin pangaluyagan nyo, ato na to eh. Nakapamana na sang foreigner. Hindi kasi sa imo, amo na tong pahamot mo. No? Sa imo. Kaya ang babae, hindi magupod sa tao, nga tanaw niya wala sa palaabuton mo. Ano tanaw niya naman lang wala sa palaabuton sina nga tao, sa mga upod At tuya may palaabuton, tuya. Anong palaabuton sina kay tigulang na? Kung mapatay na siya, dako ang kuluwa. Dako na iyang kuluwaon. So, we have to rely on the blessing of the Lord. The blessing of God. Because the blessing of the Lord, it maketh rich. Gapamanggaranon ang blessing sang Diyos. Kag wala sang add-on nga kasubo. Ang blessing sang Diyos, mabalaan mo ko ng blessing halin sa Diyos kay ginakwa yang kasubo. Wala siya wala upod nga kasubo.
Why na na iya, kuan, why na na iya ikaduha pa nga paminsaro, matayad ko hindi. Muna bla? Tithing is his priority. Prioridad ina sa iya nakabuhi. Tithing is like kuha na lang na ng automatic na sa iya do para sa nagaginhawa siya sang hangin sa iya ilong. Why na sa gapangayo confirmation or appreciation or na ina mga bagay na kung kisang aton nga flesh bala perti ka deceptive nga ina balang kung ang tithes mo gani 20 pesos diretso mo sa offering basket. Nainay ka pagwaon mo nga daw 2,000. Dasig lang kirab mo na. Pero kung naka-tithes ka gani ang imo tithes mga 20 mil bawa ka isog si imo ya ka sa pastor ads. Maagi sang Dios. Ang tithing na siya, automatic na siya para sa imo. Gahibi ka, galain mo pamatya, gakadlaw ka, or may sirkumstansya kang hindi mayo, or sadya ang imo sirkumstansya, automatic na kabalo ka nga ang kwartang nagtupa sa imo kamot, halina sa Diyos. And you want to honor God with the tithe of what He has given you. Karon ginapakita mo sa Diyos nga masaligan niya ka. So dagko pagid nga mga blessings, dagko pagid nga harvest sa imo nakabuhi. Amen. Dagko pagid. Why kagapangita opportunity nga hindi mga tao ngayon naman hindi kahulat bala, hindi kahulat mag-Sunday, hindi kahulat mag-service. Pangitaon ka na nila, idulong nila sa imo balay. Pastor Adrian, kabalo ka mo man na. Kagapon lang gani, nagkadto ko siya balay, kaya natawgan niya ko na, Brad, may tithes ko diri, kuwaa di. Hindi ako yung maghulat pa nga sa service, kuwaa na di ang tithes. The tithes na siya sa church mo. So, kay ton sang kwarta, anong gasunod ulo? Anong sunod ulo sa anong gasulod una sa ulo mo? Ang tithes. Ang tithes na iya, why na ginapaulihi? Ang tithes na iya na sang Diyos, dapat prioridad na sa aton na kabuhi. Aber pila batunon mo? Piso o 1,000. Ang tithes na it's very important. Why? Because you know
Diyos. Pwede na siya makatandog isa ka kliyente dire, at the same time, matandog isa ka kliyente dire. And at the same time, matandog isa ka kliyente dire. Kung ikaw lang ya, iyawan ka. Imuon mong tanan, gastuhan mo sila, ibaili mo sila, papamahawan mo sila. Hindi sila magkuha sang imo nga produkto, pero kung ang Diyos matandog na sila, God will make a way where there seems to be no way. Amen. So rely on the blessing. Kag ang imo nga tithe is your blessing connection. That's your blessing connection. Kung hindi ka mag-tithe, month ng blessings ng Diyos imo kabuhi. Meaning, wala sa may gagiho on your behalf. Wala sa may gahatag pabor sa imo. Number three. So Malakay 3:10, gasiling bring ye all the tithes into the storehouse. Kag amuna to honor God. Kag ang promisa, I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive. That's the promise of the Word of God. Number three, how to get money from God? Seed on the good ground. Seed on the good ground. Kinanglan may tinamnan ka. 2 Corinthians 9:6-7, but this I say, with he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also. Wala harvest nga kwarta, kay wala tinamnan nga kwarta mo. Hindi kaya magpaabot ya kay naghatag kapaho, karon i-bless ka sa Diyos kwarta. Kung nagbaligya ka paho, pwede na ang bayad sina kwarta. Pero kung nagtanom ka paho, ang harvest niya sina paho. Di ba? If you want to receive You are not looking for opportunity. You can sow a financial seed. Kay may ginajustify mong imong sitwasyon eh. Gasiling ka, ano pagtanom ko kay wala ko kwarta? Amo nang rason nga wala ka kwarta kay wala ka gatanom. Hindi pwede nga wala ka kwarta. Hindi ka kalabot diri sa church kung wala ka nag-usar kwarta. Di ba? Aber dako nga amount, gamay nga amount, kada tao, kinanglan, para makafunction siya, may kwarta siya. Nagasugod sa gamay. Bisan kita, nagsugod man kita gamay. Amen? Gamay aton buot, gamay aton mata, gamay aton ilong, gamay aton kamot. Gamay nga kaalam. Nagsugod lang kita gamay.
So, kung hindi ka lang galing willing, magsugod sa gamay mo. What if wala ka kwarta? Tanan I'll continue to sow. And then, sige, amat-amat, kay dira man kami nagsugod tanan. Tanan nga nag-prosper diri sa simbahan, dira man na nagsugod sa tanom sa jutay. Kay wayon ka man sang itanom nga dako. Kumahulat kay mo yang matupan ka dako gamo pagtanom mo, hindi ka gid matupan dako. Kaya ang rason kay wala ka gatanom. Without a seed, there will be no harvest. No harvest. So, number four, guard your mouth from speaking negative. May ara na maghambal sa negative. Kay ang imo nga words, mabatyagan mo man, usually ang mga tao kapataka lang sa ila ginahambal kay hindi nila ma-feel ang gahom sang ilang panghambal eh. Pero ari ay ang gahom sa aton nga panghambal makita sa aton nga sirkumstansya. Ang resulta sang aton nga panghambal amo ang kondisyon sang aton nga sirkumstansya. Amo na siya ang kadamo gid yung mga tao yang pumatian mo lang sila, wala gid sila gabantay sila ginahambal. Ang akon almoranas nagbuslo naman. No? Nang kahapos sila mag-angkon sang isa ka ang tanan nga seeds nga ginatanom nila nga maayo, ginatabunan nila, daw present your life is a field. It's a field. Ginatamnan mo sa mga mayo nga mga binhi, like your good words, good deeds, ginatanom mo sa field sa imo nakabuhi. Your life is a garden. Kag ginatamnan mo man sa mga lain nga mga hilamon. Munang imong ginapanghambal ng mga malain. And they choke the good seeds. Kag ginapunggan nila nga magtubo. Kag ginapatay nila ang mga good seeds sa ato nakabuhi. Siling ni James, siling niya ang mature about your future, about yourself, about your circumstance, bantayin, hindi ka maghambal sila. Tanan kita, may diferensya somewhere sa aton nakabuhi. Pero kung di kita magtuon, mapabilin kita sa kundiin kita. Pero kung magtuon kita, then we will improve our lives. We will see more results in our lives. Instead masiling ka, hindi ka magsaka dira kay madagdag ka. Pwede mo man maliwat. Hindi ka magsaka dira para hindi ka madagdag. Hindi ka maglagan sa dalan para hindi ka mabungguan. Instead nga, masyagit nga, ay, hindi maglagan, mabungguan ka!
kinahanglan skillful ka sa imo na panghambal. Kaya ang imo nga panghambal, may ginadala nga gahom. Death and life are in the power of the tongue. Sa naligan nga padeposito ko sa bayad sa amon nga salakyan. Tupad yang nga babae, deposito man damo kwarta, gahatag sa teller sang kwarta, gambal, ay, do mahikog ko ah. No? Kasi gihatag sa teller siya kwarta, ay, do mahikog ko ah. Ulat-latan nyo lang sa news. Kahapos na sila maghambal sina. Bantayin na ang imo nga ba kay it's your life. It's your life. Kabalo ka mo sa Diyos, naghambal siya, natabong niya ang ginhambal, kagintagaan niya man kita the same ability on the inside of us, nga kung ano ginahambal naton, matabo man nga naton ginahambal. Kung anong imo circumstansya, subong resulta na sa imo tinamnan, sa imo sang naligad, kag resulta sa imo nga hinambalan, sa imo na kabuhi. Hallelujah. Tao ga, ihambala ang mayo mga butang. Psalms 34 verse 12 and 14 says, what man is he that desireth life and loveth many days, that he may see good? Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Gusto ka kuno hambalya life? You want many days to your life? You want to see good in this life? Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Bantayin mo ba? Sobra pa sa pagpang-curse sa iban nga tao, inang gina-curse mong imo, gidya mismo ya, kwan, kaugalingon. Kalawig na nisang akon ubo. Na. Kalawig na nisang akon ubo. Bantayin na, hindi na imo. Christ has redeemed you from the curse of the law. Ginpanginmatya na ni Jesus. Ginbayran na sang iya nga dugo, hindi na imo. It's been attacking you, but it does not belong to you. It does not belong to you. Amen? Nag-ulbo ang imo almoranas, kay ginsuhot ni Satanas. Hindi iya kay tungod nga imo na almoranas. Nag-ulbo na kay ginsuhot na ni Satanas. Hindi kuya maghambal-hambal niya nga, baho ang akon trangkaso. Baho ang akon arthritis. Bawo kaganggers gid sa akon. Hampak ang mga ulo. Kaganggers. Kagangungs. Well, instead of doing that, i-confess mo po I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Tamo na hambal sa Biblia. I have the mind of Christ. Kasi si Kristo hindi gago. Si Kristo maalam. I have the mind of Christ. Okay, number 5. Now, if you won't speak, you'll remain sick. If you won't speak, you will remain poor. Notice niyo mga tao nga nagapabilin sa masakit, kag nagapabilin sa kapigaduhan, amo na mga tao nga wala gahambal. Wala gahambal. Kahipos lang. Ang Ginoo maayo sa imo, brada. Di ka magkwan, tuuhi lang Ginoo. Kahipos lang, way gahambal. Gatulok lang sa imo mo na wala gahambal. Kung di ka maghambal, mapabilin ka kung diin ka. If you won't speak, you will remain where you are. If you won't speak.
Sa ang Diyos gusto mag-perform sa isa ka bagay, ginapadalaan niya na prophet para maghambal. Ginapadalaan niya na isa ka tao para maghambal kay kabalo ang Diyos nga wala sa may matabo kun wala sa may mahambal. Sang ang Diyos nag-perform kag naghimo sang kasanag, naghambal ang Diyos, let there be light. And there was light. Hambal. Hambal, pero bantayin imo ginahambal. Amen? Like for example, in Psalm 118 verse 17, it says, I shall not die, but live and declare the works of the Lord. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Kinanglan mahambal ako. Mahambal ko, hindi ko yan mapatay temprano. I will live long and I will declare the works of the Lord. I will not stay poor. I am blessed. I will not stay defeated. I'm blessed. Christ has redeemed me from defeat, from poverty, from sickness and disease. Wala ka, pila sa inyo na-notice mo yung kagalingon, wala ka gahambal. Wala ka gahambal. Ang lain pagid, kay may mga tao, wala gahambal, the moment mag-abri ila ba, negative dayon. Abri lang ila, ay, buisit. Ay, katanga. Ay, no? Kadasig bala sang ba maghambal. Sa negatibo, pero pag abot sa positive, wala gahambal, wala gid gahambal. Gahipos lang. But si Jesus nagpanginmatay para sa imo. Gin-redeem niya ka sa sickness, ka sa disease. Poverty pagid. Instead Amen! Praise the Lord! Hambal. Tuod na. I'm blessed. I am blessed. Number 5, water your seeds with the word of God. Isaiah 55 verse 10 to 11. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Water your seeds with the word of God. Ang ihambal ang pulong sa Diyos. Pagwaa sa imo ba. My God says, He will supply all my needs according to His glory in riches by Christ Jesus. The word of God says, let the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich. Hambal ang pulong sa Diyos sa imo ba. I'm blessed. I have a bright future. My sins are washed away. I'm a new creature. I have a bright future. God has a plan for me. A better plan. Mas tahong pagid ning plano sa Diyos para sa ako. Tahong pas na sa kay Abraham. Ang plano sa Diyos sa akon kabuhi. Kay man sa Old Testament, sa New Testament, kasi nga we have better promises. We have better covenant and we have better promises. Kung ano makita mo nga blessings nga natabo sa mga tao sa Old Testament, expect mo mas maayo pagid sa imo nakabuhi. And you begin to declare it out of your mouth. You begin to prophesy over your life and over your future. You frame your world by the words of your mouth. I-set ang course, ang direksyon sa imo kabuhi is set by the words of your mouth. The words of your mouth. Hindi pagpabaying ang ba mo bala maghambal sang lain.
in the principles of prosperity kay amo na nagaresulta sa mayo sa atong kabuhi. Number 6, spirit-led decisions. Spirit-led decisions. Kinanglan ang aton mga decisions led by the Holy Spirit. Isaiah 1:19, if thou be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi pag-ubang tanan, ang tinamnan mo, ang hinambalan mo, ang tanan nga gininvest mo sa ginharian sa Diyos, ang timpo mo, paagi sa paghimo sang isa ka desisyon bala nga out of the will of God. Doprasa nga bala, faithful ka mag-attend sa simbahan, faithful ka mag-tithes, faithful ka magtanom, faithful ka mag-confession, mayong imo panghambal, mayo gitanan, gulpi lang nag-decide kaya imo mamana, drug addict. Amo lang kita out of the blue, gulpi ka lang niya siling na. Sige, panggubaan na tanan, sudlan nyo. Tapak-tapakan nyo, panggubaan nyo tanan. Damo lang kita. Ang aton mga desisyon sa aton nga kabuhi mo, importante na katama. Amen? And lastly, number 7, be eager to feed and use your faith. Siling kayo pastor, tanana, ginahimo mo gid na sa imo nakabuhi? Tanana? Yes. Tanana. Kang may maka-testify man na dire, sa aton dire, nga ginahimo man nila sa ila kabuhi, that's why nakakita sila resulta. Hindi ba lang ang Biblia nagasiling, if you are willing and obedient, gasiling ang Biblia, if you diligently hearken to the voice of the Lord thy God. May na lang ni gani sa New Testament, kay kung makasala kita, ginapatawad kita yung sigida sa Ginoo kung confess naton. Sa Old Testament, makasala kaya, patay kang bata ka. Magsala kaya sa pagtuman sa instruction sa Old Testament, patay ka. May ato ganito, gintukuran nga lang ang Ark of the Covenant, mayong iya nga motive, kay para hindi matumba, kay nakasandad ang baka, pagtukod niya, patay siya. Kay hindi na pwede tandugon mo. Stricto katama ang Diyos. Sa New Testament, may grasya, nadako ang Diyos. Kung makasala ka, pwede ka lang kabalik liwat, confess ka sa imong mga sala. Dako ang grasya diri. Pero, kinanglan, diligent kita gyapon nga magtuman sa Ginoo sa gusto niya, sa iya pamaagi, if we want to see results. Kung kada adlaw ya, matanga ka lang sa tubangan sang TV, you refuse to study your Bible, you refuse to feed your faith, hindi ka gani ka-attend sa women's fellowship or sa men's fellowship, o ato katuya mo ya sa Jezebel, no? Namitan katuya magkana. Di ano nga pagtuo ang kwaon mo da? Ang pagtuo nga matubuan ka ikog, one day, abtan ka karon trial sa kabuhi, anong iatubang mo sina sa ngalan ni Jezebel? Papaskugon mo imo pagtuo. Now, faith cometh, faith groweth, faith speaketh, faith doeth, faith receiveth. It's all done by faith. It's all done by obedience. Ang pagtuo mo gaabot kung makabati ka. Ang pagtuo
nagatubo sa sulod mo. Ang pagtuo mo, mabalaan sa panghambal mo. Sa panghambal, mabalaan mo kung sino nakatubo sa panghambal nila. Sa gagwa sa ilang nga baba. Your faith doeth sa aksyon mo. Kung maagyan ka karon pressure sa kabuhi or financial pressure karon nga kusog-kusog, anong himuon mo? Anong aksyon mo? Sang una, kung maabdan kami problema ni Sir Juan nga daw hindi na namadala sa amon pagtuo, diretso kami dayon sa ahensya. Prinda. Sino diring wala kaagi? Sino diring nakaagi man bi prinda? Sino nakaagi prinda? Oh, damo manggali. Pero tsura nyo daw, wala ka pamrenda, bro. Dito kami na, diretso. Karon nga nagtubo namon pagtuo, ga-refuse kami maghimo sina. Although ang temptation nga magpamrenda, ara ka kusog katama, kay kung magpamrenda ka, sulbar na dayon tanan, tawhay na dayon tanan. Di ba? Kag hindi man nasala, ano bing sala da kay imo man ang ginaprinda mo, hindi man na imo kinawatan. Imo man na iya. Kag ikaw man na magawad sina, kag kung hindi mo magawad, imo man na i-desisyon nga iprinda mo. Anong sala sina da? Pero if you're eager to grow your faith, maabot ka sa point nga ma-refuse ka nga maprinda, kay you want to stretch your faith, you want your faith to develop. Gusto kaya karon obrahon mong isa ka bagay paagis pagtuo, hindi paagi sa natural nga mga solusyon. Ipaihaw ang baboy, no? Kag ipabaligya. Hapos na iya nga solusyon. Pero guba ang plano, like for example, istoryahanay ka mo sang bana mo. Masagod ta baboy. Ano dayon? Damuon tang baboy. Papataon tang baboy. Padamuon tan. Nabtan ka mo kan trial. Finances. Refuse to use your faith. Kita mong baboy nga gamusi-musi skilled. Ipaihaw ang baboy. Ito ano na tong plano, tatong padamuon tang wala na. Ipaihaw ang baboy. Padamuang partes ng klawasan niya. Kay baligya ta. How to get money from God? Paano ka makakwarta? Pero halin sa Diyos ng kwarta. Halin sa Diyos. Once ma-develop mo ang imong pagtuo, once makabalo ka sa principles, hindi na makuha sa imo. Hindi na makuha sa imo, yara na. Kung ma-stretch mo yung pagtuo, ma-exercise mo yung pagtuo, kung magsaka na siya sa amon ang level, ara na ng imo pagtuo. To some people, without faith, mabakal sila isa kagamit. Let's say, 12,000 ang bilis ng isa kagamit. Installment na nila sa sulod ng 2 ka bulan. Split na nila sulod ng 2 ka bulan. Kada sweldo, bayad. Pila? I-divide na nilang ang 12,000. To some, sa isa ka tuig, not 2 ka bulan, sa isa ka tuig, 2 ka tuig. May kilala ko nagbakal 10,000. Gin-split pila ka, para lang. Waya pa matapos bayad ang tent nga ginutang niya. Tunga-tunga pa lang siya bayad. Nagyan bagyo. Wasak ang iya tent. Karon way nang tent, sigip sa gyapon bayad. Sa tent nga ginkuwaya. Pero kung saron mo imo pagtuo, once ma-develop mo imo pagtuo, ang 12,000 na ya, pwede na ya abtan kaya 3 ka 12,000 subong adlaw. 3 ka 12,000 matupa sa imo subong adlaw kung ma-develop mo imo pagtuo. Pila ka pilo pa sina. Be eager to use your faith. Be eager to develop your faith.
Kay amo nang ginhatag sa Dios sa imo nga tool in order for you to get what belongs to you. Your faith. Hindi pagsayanga ang imo bala nga tsimpo bala sa mga bagay bala nga wala ga contribute sa imo pagtuo. Ang pinaka-dangerous nga tao sa imo kabuhi, ang tao nga naga-feed sa imo nga unbelief. Nga ina balang dahil ba upod sa akong istoryan ta parte na bala sa prosperity teaching na bala o si saan na mayo. Na amo na mga delikado mga tao updan. Kay plano na nila paimulon ka para nga mag-spiritual ka. Subong Domingo, let's talk about the resurrection of Jesus kag i-feel nato ng mga pag-antos niya kag ginagyan niya sa iya nakabuhi. Tanan kamo kadto kamo sa altar, okay? Feel the sufferings of Jesus. Pastor, may isa di ka sister nga nagluha gidya dugo. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bao sister. Paluha ka gidya sang Ginoo dugo. Hindi Ginhimo na ni Jesus tanan so that ma-experience yan nato ng why nato ma-experience yan sa kabuhi. Agod nga mga maayo nga butang, ma-experience yan naton sa. How about Apostle Paul, Pastor, ginlansang suli or giutdan ulo, Peter ginlansang suli. How about them? Mga utod, ginpili na ni Apostle Paul na klase sang life. Si Agabus naghambal sila niya, hindi ka magkadto sa Jerusalem. Kay kung magkadto ka to sa Jerusalem, kapuson ka to, pareha sini. Sila ni Apostle Paul, sila niya, aberpatyon pa ko nila. Kadto man ko to gyapon. Ginpili, yan ang iyang klase sang kabuhi. Amo na iyang plano sa iya kabuhi. Kaya why sa makapersuade sa iya? Kita ni Apostle Paul siguro necesidad sina tungod pioneering sila, they're laying the foundation for the church. But today, ang tanan nilang eksperyensya, ang tanan nilang kaalam, ang tanan bala nga bunga sang ilang tinamnan, nagatupa sa aton. Sa ano pa blaway, nagkikita sang rason nga hindi naton pero tingnan na kalain, gina isang poverty, puno sang kahuyanan, puno sang pag-antos. Hindi ka sa ina, hindi paglaktang ina nga alagyan, ari nga alagyan niya nga laktaw, ang be willing to start small. Bisan sila mo ginagmay lang ni anay pero this is the way of the Lord. This is His way. Don't despise your small beginnings. Sundan Kung masiling ka lang niya na, hindi ko kabudlay, pastor. Ate, wala sang may maabtan ng imo na kabuhi. Wala na sa may maabtan. Hindi ka willing maghimo sang gagmay nga tikang. Hambal ko sa ila, naglakat sa kanlaon, siling ko, kung mag-abot na sa point nga daw, lain na gininyo pamatsyag, o kapoy na gid katama. Butang na sa imo paminsaron, basta galakat ka lang, makalabot ka gina to. Basta galakat ka lang, makalabot ka ginato sa imo kaladtuan. Abir kagamay sang imo tikang. Basta tikang ka lang, makalabot ka ginato sa babaw. Amo man na sa prosperous life. Basta sundon mo lang ning Ginoo, abir kagamay sang imo nga tikang, malabuot ka ginato. Ang lain lang ya kung refuse ka na ya magtikang. Ang guwaya sina, ara ka na lang na sa imo lugar, sige ka na lang balik-balik. Sige ka na lang. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Why kaya ginakatuan sa imo kabuhi? Plangga po si Lord. Plangga man ko ni Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sige lang, pila na nakatuig. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Muna kita ko kadamo sa mga Kristiyano, dirao nga amog gidya, wala gidya pag-improve ang ila na
na kabuhi, ang ila status sila kabuhi, wala gid pero palangga na nila ang Ginoo. May ara da gani nga halipan na sila sa silay, drip na sila masimbaw. Pero kaluoy gid sa ila tsura ito, haluson sila kabayo, galamugo, mga tsura nila. Kristiyano na sila. Pero wala gid pag-improve ila kabuhi kay wala sila sa teaching nga parehasin eh. Kag why sila direksyon sa ila kabuhi, basta mo na, praise the Lord, hallelujah. Mapalangit na sila pastor, huugid. Palangit gina sila, no question. Pero mapabilin lang gid sila sa ina nga sitwasyon sila huugid. Kay why sila sa may ginahimo bisan ano nga tikang toward the goal, toward the fulfillment of the promises of God in their lives. Man, the promised land has to be possessed. Kinanglan matikang kagid toward the promised land, di pwede ang ari lang, sige lang, ari lang ko di sa Egypt, ma-praise the Lord lang ko di, ma-intercede lang ko sa inyo, sige lang, you possess the land, ari lang ko di Praise God, buo ko dagko sang giants, buo ko nami sa mga tanong, buo ang mga ubas katambok, ari lang ko di Hindi, you have to go there and you have to possess what belongs to you. You have to kill the giants, you have to fight. Kinananiyawa, yun mo na yan. You must do something. Be led by the Holy Spirit. Ano ang balsang Ginoo imuon mo? Sunda siya. Sunda. Kung ako sa lugar sang mga tao nga wala ka prosper, di ko magsugot nga ara ko sa ila lugar. Ibalik ko sila sa ila lugar kag mabalik ako sa akong lugar. Hindi ko I will prosper. I will prosper in my life. I will get what belongs to me. God has given me the power to get what belongs to me. May gahom na diri sa sulod naton nga ginhatag ang Dios para kwaon naton ang para sa aton. Kag ginatudloan niya pagkikita kung paano naton kwaon ang para sa aton. Kwaang para sa imo. We're not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers, against mentality. Mentality sa mga tao. Hindi magiho. Mentality sa mga tao nga mapabilin kung diin sila. Ako, kung makabati ko sa ining mensahe, magpuli ko karon pangitaon kung bisan ano nga pwede ko matanom sa akon kabuhi. Mangita ko ya seed. Kay ibutang ko sa practice ang akon nga natun-an. Kay pangabuhi ko na, amo nang ginhimo ko, amo na nga nag-prosper ako. Ano ang ginatudlo ni Pastor Adrian? Ginsunod namon bisan ano kabudlay. Bisan ano kabudlay. Maski yung siling ka nga, ano sinakatama do kalayo ni ginakatama. Pwede ka pang kasiling mayo na lang kamuya may ginpanubli kamuyalin sa inyo ginikanan. Mayo kamuya kay wala pa ning sugod prosperity may salakyan ng mga mungunan kag balay. Di mayo kamuya Pero subong makasiling gid kuya, paano ka makabaton balay kung wala ka balay? Kag paano ka makabaton sang imo kwarta kung wala ka sang imo nga kwarta? Paano mo na karon patabuon ang wala nimo ma-experiencehan sa imo nga kabuhi? Amo na siya ang principles. You begin with the blessing of God in your life. Know that you are blessed. Karon, blessed ka, i-activate ang blessing sa kabuhi. Paubraha ang blessing. Instead, ikaw mabira-bira trabaho, paubraha ang blessing sa kabuhi mo. Sunda ang Diyos kabuhi mo. Tapos pangita, tubinhi. Nga matanom mo, tuduhi pananom. Kay ginatuduhan mo pananom, ganda mo ang imong harvest. Instead ngayon ang attitude nga, anong makuha ta na di man? Hindi. Why ka gakwa sa tao? Gakwa ka halin sa Diyos. Sa Diyos ka na yung gakwa. And then, kuviri ang imong seeds, ang imong words, imo panghambal. Proteksyon ang tanom. Ang imong mga tanom, proteksyon na sang imong words. Bunyagi sang imong words. Ako hindi ko mamana, unbeliever. Ako iguon ko gidya ang kabubuton sa Diyos akon kabuhi. I'll refuse to do stupid. Di ko. Tatlungon ko ni kabuhi ko kay may plano yang Diyos na dako sa akon kabuhi. Kag kon plano yang maglaon, ti laon. Alone for Christ or laon for Christ, kundi na nada. Basta kung amo na plano sa Diyos para sa akon, ti amo na plano sa Diyos para sa akon. Ay ko nahadlok. Ang mga tao wala nahadlok maglaon, amo pa nang ganing dasig makapamana kang mga pangasawa, pero atong dumaan nugid, ay.
Di ba? Mga wala na hadlok maglaon. Pero kapag wapa lang sila ya, dugay-dugay, gaabot na ang ila pala manon. Patong mga nahadlok maglaon, maski ano nga pagwapa, galaway nga galaway. Father, we thank you so much this morning for allowing me to speak your words of wisdom, instructions, and directions to your people. Thank you, Lord, for bringing us into another level of prosperity manifestation. Thank you so much for teaching your people to get what belongs to them, how to get their money from you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. There is a financial harvest in stored for you, ready to be released from the presence of the Lord, ready to be received by you. Use your faith right now. Obey God in everything, and you will find them in your hands, in your life, in your circumstance. Seek the kingdom of God first, and all these things shall be added unto you. We thank you so much, Lord. Speak release of them by faith. And we honor you, Lord, with what belongs to you. Praises, glory, and adoration belongs to you in Jesus' name. Thank you for the power of your resurrection that has brought life into us. Deliverance, healing, prosperity, protection, peace, every good thing. We thank you so much. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Stand to your feet. Stand to your feet, kadali. I'd like to minister faith to you this morning. Lift up your hands, and I want you to grab what belongs to you by faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A good life, a bright future. Praise God. Provision, promotion, protection for you. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we break the power of lackness. We break the power of deception, fear, intimidation. And we declare, Lord, a release right now, a release of God's people from the hand of lackness and poverty. In Jesus' mighty name. Thank you for this Resurrection Sunday, that we're no longer poor in your presence, but we're blessed. We're no longer sick, Lord, but we're healed. In the mighty name of Jesus. Thank you so much, oh God, for resurrecting our finances this morning. Jesus' mighty name. Hallelujah. Receive by faith what belongs to you in Jesus' mighty name. Don't worry about the money. Don't worry. It's not your responsibility. Just activate the blessing of God in your life, and the finances will come. Financial blessing will be released to you. Thank you so much. Ako wala ko kabugtaw kada adlaw nga kung unod sang ulo ko kwarta wala Ang unod sang ulo ko, paano ko sundo ng Diyos? Paano ko i-please ang Diyos? Kagang kwarta nagaabot as a result of that. Diin ko matanom, anong direksyon sang Diyos subong sa akon? Amo na yang unod sa akon nga ulo, kagang harvest nagaabot. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you for blessing your people. A release of blessing to them. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa pranda la vashikana na mahanda da bahanda. I feel sometimes na ang ini nga mga mensahe nagapalain sa pamatyag sa mga tao nga wala naka-experience sini. Pero this is the only way. This is the only way we can motivate people in doing what God wants them to do and to receive what the Lord wants them to receive. Amo lang gid ni ang pamaagi to preach the word, be instant in season, out of season. In other words, nanamian man sila sa hindi sa imo ginawali. Keep on preaching the truth of the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Be willing
Be willing to change the attitude of your mind right now. Be willing. Ang pugong sa imo nga pag-uswag, ang imo nga mentalidad. Paano mo ginabaton ang pulong sa Dios sa imo? Ano desisyon mo parte sa pulong sa Dios nga imo nga nabatunan subong aga? Anhon mo ni? Ano imuon mo? Sa iniblang offering, malagyo ka? Subong nga offering, kinahadlok ka nga wala kay hatag. Why kay hatag sa offering basket? Hindi ka magpalagyo. This is your hope. This is God's way of blessing you. Amen. Ako ya, Lord. Why gikoy hatag nga material makadtom ko gyapon sa offering basket sa silang Ginoo. Ang akon nga willingness sa pagsunod sa imo amo na ibutang ko subong aga. Kag kun butangan mo ko something material in my hand, ihatag ko sa imo as my first fruit offering para maka-breakthrough ko sa akon kabuhi nga makasugod ko lakat sa maayo nga paglakat. Hallelujah. I want you to get your precious seed this morning. Find something valuable to you, precious to you, something that has meaning to you. Da isa mo no, isa ka rilo hatag sakon pagwa ko sa balay dugay-dugay isa pagid ka rilo hatag sakon. Harvest, ang harvest nagatupa. Basta may ginatanom ka, may anihon ka. Amen. So find something to give this morning. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Take up kita sa aton offering subong aga. Kag after sini, bantayi ang imo nga baba. Ang imo gid nga baba ya. Nugay bantay ang baba sang iba ng imo baba ang bantayi. Church time is school time. Daw feeling ko subong aga daw arag kita sa eskwelahan nga nagatuon gigita. Pero ang aton ginatun-an mga pamaagi sang Ginoo paano niya mapasulod ang mga blessing kag goodness sa aton nga kabuhi. Be obedient to the will of God. Kay damo pagid nga mga tawo ma-bless paagi sa imo nga obedience. Father, thank you so much this morning. Blessing every amount of seed that your people is about to release to your heart. Speak release of their harvest. We command the harvest to come quickly.